Sa nagpapatuloy na pagdinig ng Kamara sa issue ng Senior High School Voucher Program ng DepEd, napagalaman na 2016 pa lamang ay may mga naiulat ng multiple registration at multiple enrollment sa ilalim ng programa. Si Melales Mora sa Sentro ng Balita, live. Angelic, tiniyak ng Department of Education na mas mahigpit na ang kanilang mga hakbang ukol sa implementasyon ng Senior High School Voucher Program. Ito ay sa gitna pa rin ng issue ukol sa ghost beneficiaries umano sa programa. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, natukoy na 2016 pa lang may ilang naiulat ng multiple registration at multiple enrollment na red flag umano sa Senior High School Voucher Program ng Department of Education. Tinutuntun kasi ng komite kung kailan nagsimula ang usapin ukol sa issue ng umano'y ghost beneficiaries sa SHS Voucher Program at gaano kalala ang problema para ito'y marisolba ng lahat. Ayon kay Committee Chair Roman Romulo, tulad noong 2024 sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, nasa 27 billion pesos ulit ang nakalaang pondo sa nasabing programa. Kaya't dapat ay matugunan na ang mga issue rito at matiyak na ang bawat sentimo ng pondo ng bayan napupunta sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Giit naman ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita, malinaw nagkaroon umano ng pagkukulang ang DepEd dito bilang isang institusyon, kaya't dapat ay paigtingin nila ang pagbabantay rito. Sa panig naman ng Education Department, tiniyak nilang mas mahigpit na ang kanilang mga hakbang sa implementasyon ng voucher program. So the 5 layers po, Honorable Chair, are the following. Number 1 is we do the API. That's upon the creation of the billing po, binabangga na po ng system na yan. And number 2, another layer po, Mr. Chair, would be once we receive the billing, ang office po namin, the GAS will conduct 100% again validation with the learner's information system. The third validation would be another 100% validation, this time by the PAYAC or co-manager, 100% validation if natapos po nila yung second SEM. Number 4 would be the physical validation, physical monitoring visit of PAYAC, Mr. Chair, sa mga schools. And I would like to add another validation or another ano pa natin doon to strengthen yung ating pagtingin sa mga participating schools. We also have the recognition na po ng senior high school. Angelic, sa ngayon ay nananatiling naka-session break ang Kamara pero tuloy-tuloy din yung pagdinig pa rin ng mga kongresista. Sa katunayan, Angelic, inanunsyo ng House Tri-Committee na sa Biyernes, ipagpapatuloy nila ang kanilang pagdinig ukol sa usapin nga ng fake news at sabi nga ng Tri-Com ay inaasahang mapapatawan na ng contempt at detention order ang ilang social media personalities at vloggers kung sila ay hindi pa rin dadalo sa pagdinig.